Chairman, maraming nagulat na 5 ang in-announce nyo, pero parang nag-expect naman talaga kami. Kasi last year, 10 na. We heard na 39, yung final na submit ng entries na script. Pero more than that pa raw ang nagbayad para sa magsasubmit sana. Pero hindi pa nakapag-submit. Hindi nagawa makapag-submit. Yes, 39 scripts po ang aming na-receive. Kaya po nag-decide ang executive committee dahil nga po napakarami ng entries, marami pong magagandang pelikula. And kausap po namin SEA or Cinema Exhibitors Association of the Philippines. Last year kasi 10 din naman yung ating official entries. And 800 cinemas lamang po ang bukas last year. But this year daw po, pipilitin nila makabukas ng 900 plus cinemas. So may dagdag na cinemas, so mas ma-accommodate po yung 10 entries. That's why upon recommendations ng selection committee, yung EXICOM po decided to approve that recommendation na 10 entries instead of 8, and that we announced the 5 official entries based on script today. So 5 more, 5 more. Ito yung finish entries. Yes, sa finish film po, pipili pa rin po tayo ng 5. So, kailan po yung deadline? Pero itong mga finish entries, kailangan yung mga nagsubmit ng... Hindi po necessary. Basta po may tapos na pelikula na tingin po nila ay mapipilit ng ating selection committee, pwede po isubmit yan kahit wala pong sinabit na script. So nice. Kita po siya. Siyempre, ikaw talaga naman being isa sa nagtaguyod ng Mowal Pan, isa ka sa nandyan na nung pang nagsisimula pala ang Metro Manila Film Festival na very good learning experience. Nakakatawa. Tita Boots, ang bongga lash ng MMFF 49th edition po. Kayo po, ano pong nakikita nyo this year? Lalo na 5 na ang in-announce. Tapos, ang dami pa rin talagang gumagawa ng pelikula para isaglit sa Philippines. Simulan na natin dun sa 39 na nag-submit. Nakakagaan po ng loob, nakakataba ng puso para sa MMFF at ng stakeholders na ganito po karami ang interesado. Composed of producers from present times to the future, the new producers. So marami ang interesado talaga. At sana po ay taon-taon ay humusay ang pagpapalaga ng MMFF. We can only learn from experience. And napatunayan niyo naman last year. So, ngayon pa lang po, congratulations, Chairman and Tita Boots. We're so excited for the Golden Year of the Metro Manila Film Festival. Ito po si Miss Salde Asens, pagkatanong. Hi, Chair. Sure, this year po ba may adjustment sa bayad sa mga sinunod? Since parang massive po yung sa discussions naman po namin sa SEA, sinasabi nila na ang average price daw po ay 250 to 300. Depende po kasi sa location. Like dito sa Metro Manila, since mahal po yung real estate, mas mataas po. Pero sa province, mababa po yung bayad. So, continuous naman po yung discussions natin with them. And hopefully, pagbaba ng presyo. Pero meron din naman po tayong initiatives. Like, nagpasa na po ng resolution ng Metro Manila Council na nag-waive ng amusement taxes para po sa MMFF at sa pelikulang Pilipino in general, na tingin po namin ay makakatulong dahil pag na-waive po yung amusement tax or hindi na nag-impose ng amusement tax, malaki po kabawasan yan sa presyo po ng tickets sa sinihan. Actually, wini-welcome din po ng SEA at ng MMFF ang pagpapalaganap ng
block bookings for the festivals, kung saan maaaring ibaba ang presyo in coordination with stakeholders and organizers. Yes, sir. Ma'am Butch, Chairman, I'm Ferdy Topacio from Oracho Films. I'd like to congratulate you. The selection was very good. Isa lang pong request, sir. Based on the synopsis that I've heard, doong pelikula ni Vice Ganda, the plot appears to be an exact duplicate of the plot of the 1955 film, Higit sa Lahat, starring Rogelio de la Rosa and Emma Alegre. Could you please look into that? And if there are possible consequences as to copyright, etc. Kasi I'm a movie buff. I watch at least 2 movies a day. Even old movies. Pakitigin po yung pelikulang Higit sa Lahat, Rogelio de la Rosa, Emma Alegre. Meron din po yung storya. Pakitingin lang po if this is a case of plagiarism. Thank you po. Sige po. We'll take note of your comment or observation and we'll discuss it sa executive committee po. We'll decide on the matter. Good afternoon po, Chairman and Tita Boots. We appreciate po yung look back at the history of the MMFF and how it was, you know, the office of the First Lady at that time and during the first year was very much involved in the first MMFF. And today, you invited the First Lady here. Do we expect any further support from the office of the First Lady doon po sa mga sinabi natin mga programs na gagawin natin in the next several months? Yes po. In fact, kanina po nung di-discuss kami ni First Lady Lisa Araneta Marcos and sinuggest niya po na yung pong ating celebrity golf tournament ay pwedeng gawin sa Malacanang dahil na-renovate na daw po yung pong golf course doon. So, she's suggesting na doon po natin gawin. And nag-commit naman po siya, the mere fact na nag-attend po siya today ay malaking pagpapakita na ng suporta sa MMFF. Alam naman po natin na ang ating pong First Lady ay very supportive sa arts, sa culture, at ngayon po ipinakita niya yung support para sa Metro Manila Film Festival. Chairman, ang tanong ko po, nahirapan bilang chairperson ng selection committee, gano'ng mahirap yung pagpili na ito ang dami-daming entries na dapat July 1 pa yung announcement. Kasi sa dami ng na-delay ngayon lang announcement. Gano'ng kahirap para piliin yung top 5? Gano'ng kahirap. Mahirap po katuwaan na ako pag describe namin yung experience matugo. Very challenging. At biroan nga po namin yan, siguro yung may mga astigmatism sa amin, yung mga astigmatism, yung merong katarata, mga papaga. Because 39 scripts, an average of 100 pages per script. No? Hindi naman pwedeng bara-bara ang pagbasa mo doon, susuriin mo ninyo. But it's so comforting and it's so heartwarming to know that 39 producers took interest, no? Went through the trouble of filing for the entry, knowing that only 4 and now 5 would be chosen. Nagpapasalamat kami sa kanilang confidence in the industry and their interest in the industry. Attorney Don, anong expectation, may pressure ba na parang nahigitan natin, mas maging matagumpay? Kasi ito, start-starting pa lang, yung line-up pa lang ng 5 eh. So parang may pressure ba, pero ang dami rin namang i-unlock activities. Hindi ko naman po masasabi ng pressure. Pero we're elevating yung bar, not just sa kalidad ng pelikula, pati na rin siguro yung box office. We expect na itong 50th ay, again, magiging catalyst sa pagbalik ng sigla ng pelikulang Pilipino. And hopefully, kami umaasa na mapapabalik muli natin yung mga nanood noong nakaraan taon at mas marami, hopefully,
ngayong taon na to with the movies na i-offer natin na sinisiguro naman po ng ating selection committee headed by Miss Bounce Ansa Roa de Rodrigo na magaganda talaga yung mapili na pag-iinteresan panoorin ng ating mga kababayan. At siguro, your indulgence, Chairman, hingi po kami ng tulong sa mga kaibigan sa press na kung maaari po ipalaganap po ninyo ang impormasyon. As part of the 50th anniversary celebration, ang organization po ng theater owners ay nagbibigay daan po para sa retrospective of the 50 films or selected films among the 50 para po sa public viewing and only for 50 pesos. In this day and age, mahirap na makapasok sa cinema ng 50 pesos. Kaya nagbigay daan po ang SEA or the Organization of Cinema Owners. And sabi nga po nila, siguradong lugi sila, but we are very grateful to them for this cooperation. Tapos, ito po ba yung sina-50 sa Setyembre na kumbaga celebration ng Philippine Film Industry Month? Ito po yun, ilalabas po sa select movie houses. Pwede pa po, Attorney Don, parang ito nga sumuporta na si First Lady. Marami pa bang gustong sumuporta sa ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival? Yes, marami po tayong na-receive ng interest. Nagtatanong kung paano tutulong. Like yung ating mga congressmen na bisita natin, kasama natin kanina, ay nagsasabi na kung nagtatanong kung ano ang kailangan naming suporta sa Kongreso para po mas siguro na mas magiging matagumpay itong MMF. As early as now, pinaghahandaan na rin yung kumbaga international version kaya dito sa Miss Lisa. Para sa may teksa na rin ba yun? Kasama po yan sa ating programa na sa January 28 to February 3 ay magsasagawa po tayo ng pangalawang Metro Manila International Film Festival sa Los Angeles po. Salamat po.